Taong 1967, ika-4 ng Setyembre, nang ako po ay ipinanganak dito sa Kalakhang, Maynila, ang Pabella Hospital. At dito naman po sa San Miguel Church, dito naman po ako bininyagan mismo ng taon na ako ay ipinanganak. So yan po guys, yan kung makikita nyo guys, yan po yung labas ng San Miguel Church. Ayan, yan po guys. Ayan. So ito naman po yung loob, ito yung loob ng San Miguel Church. So dito po ako bininyagan. Ayan, so yan kung makikita nyo guys, yan po yung loob ng San Miguel Church. Ayan. Guys, so dyan po ako bininyagan. Ayan naman po yung labas. So yan, ito, yan yung loob. So medyo maliit lang siya at matagal na rin tong simbahan na to. Ayun. Dito naman po sa Barangay Mabuhay, Bayan ng Bulusan, Sorsogon. Dito naman po ako lumaki. Ayan. Opo mga lodi, so ako po ay inuwi ng aking nanay nung ako ay 1 taong gulang pa lamang dito sa Bicol. Okay, so yan po, 1 year old pa lang ako sa picture na yan. At ito naman po yung aking nanay na Tubong Bulusan. So siya po ay kilala sa tawag na Kuya Pinya. Ayan. At ayan naman po yung aking tatay, siya po ay Tubong Irusin. Yang dalawang bata, yan po yung ate at kuya ko. So yan naman po yung nanay ko, yung nasa gitna. So nung kabataan niya pa, nung bago pa lang sila mag-asawa ng aking ama. At yan naman po yung aming panganay. So yan po yung ate ko. Then ito naman po yung aking kuya. Ayan, si Ariel. Si Kuya Ariel. So, yan po yung pangalawa. At ako po yung pangatlo. So, ako po yung bunso. Ngunit sa kasamaang palad, itong aking kuya ay wala na po yan. Yan po ay na-aksidente, na hit and run. Siya po ay 25 years old lamang nung siya ay nasagasaan. Yes po mga lodi, nasagasaan po siya nung taong 1992. At kaya naman po naisipan ng aking ina na umuwi ng Bicol ng mga panahon na yon dahil ang aking ama po ay namatay sa isang aksidente. Yes po mga lods, siya po ay nasaksak. At ako ay 1 taong gulang pa lamang nang mawalan kami ng ama. At dahil nga po sa sobrang hirap ng buhay ng mga panahong yon, ay napilitan pong mag-asawang muli ang aking ina para lamang may makatulong sa pagpapalaki sa aming 3 magkakapatid. At nung ako ay 5 years old, nung siya po ay nag-asawa. At nung ako ay kinder na, doon niya po ipinanganak ang kanilang panganay. At yan po ay si Bugoy. Ayan. So, hindi pa uso noon yung under rice. Kaya ganyan po siya kapayat. So, yan po ang kanilang panganay si Bugoy. At ang pangalawa naman ay si Sayas. So, yan po si Sayas. Then, ang bunso po nila ay si Ruel o si Mangkulas. At dahil nga po sa pagkakaroon ko ng 3 kapatid na maliliit pa sa ina, ay lalo pong naging mas mahirap ang aming buhay. So lumaki po kaming 3 magkakapatid sa una na hiwa-hiwalay. Yung ate ko napunta sa Irusin, sa kamag-anak ng aming ama. Doon niya po itinuloy yung kanyang grade 5 at grade 6 at bumalik naman sa Bulusan para mag-aral ng first year high school. Then after first year niya ay napunta naman po siya ng Maynila. So ang aming kuya naman, ayan si Ariel, ay napunta naman sa kamag-anak namin dito sa Bulusan para lang matapos ang kanyang high school. At dahil sa ako yung naiwan sa aming 3 magkakapatid, ako yung naiwan sa aming ina, so ako po yung kanyang naging katuwang. So sa paggawa ng mga sombrero, ayan. So ako po yung katulong ng aking nanay dahil yan po ang aming source of income para sa aming pang araw-araw na buhay.
Kaya sa edad na 9 gulang ay natuto na po ako ng mga gawaing bahay. Sa edad na 11 years old, ako po ay natutunang maglaba. Yes po mga lodi, dahil ako nga po yung katuwang ng aking nanay, so ako po yung naglalaba kapag araw ng Sabado or Linggo kapag walang pasok sa school. So at ang nakakatawa kapag biglang nag-high tide, kasi magkarugtong lang itong ilog sa dagat. So pag biglang lumalim yung tubig, bigla na lang ako nagugulat. Dahil bigla na lang inaanod yung aking palanggana at mga labahin. At sa murang edad, sa late ko ba naman 11 years old, ay nakikipaghabulan ako sa aking mga inaanod na labahin at palanggana. Hanggang sa dumating ang time na ako po ay nakapagtapos na ng grade 6. Ayan. At makalipas lamang ang ilang buwan nang ako po ay graduate sa grade 6 ay naisipan ko pong sumama sa Maynila. Yes po mga lodi, dahil sa kagustuhan ko pong makapagpatuloy sa pag-aaral sa high school, ay nakumbinsi ko ang aking nanay na payagan akong sumama sa Maynila sa isang taong kilala ng aming kamag-anak. Kaya sa edad na 13 taong gulang ay nakarating na po ako ng Maynila. It must have been